Hey everyone, welcome to the show. If this is the first time that you're seeing me, my name is EJ. I'm a Web3 virtual assistant and an agency owner. In this channel, I talk about anything crypto and beyond. Today, we're thrilled to have Sir Mark Villas joining us on the show. He is one of my friends from the Business Launchpad that I recently joined, and he is a financial advisor. Common questions for freelancers are where to get new clients, how to earn 6-digit income, stuff like that. So once you're able to get those things, you have like a lot of clients, you're already earning 6-digit income, then what's next? What are you supposed to do with the money that you have? How will you be able to accumulate it? How do you plan basically to grow your money? So those things will be discussed further by our guest, Sir Mark Villas, and I hope you guys would enjoy this episode. Sit back and relax. Okay, so start na tayo. Sir Mark, so welcome. Meron tayong dalawang audience. Ayan, ito po. Financial literacy with Sir Mark. So disclaimer muna tayo. So this meeting will be recorded, no? And if you don't want to be recorded, pero gusto nyo magtanong, ano nyo na lang, off na lang yung video. Tapos walang invite, hindi po kami magne-networking after nitong webinar. Walang upsell sa dulo. So for complete transparency, I'm not affiliated with any insurance company, Blue Life. Pero may Blue Life kami. Hindi rin ako ahente. Kaya si Sir Mark ang magdi-discuss sa atin for today. And siya yung legit na financial advisor. So for transparency, representative si Sir Mark ng Sun Life. But then again, walang sales pitch na mangyayari. And it's nasa sa inyo kung gusto niyo mag-reach out after nitong webinar. So, Sir Mark, meron tayong 2,000 na ngayon, live attendees. So, para sa dalawa na Ayan, hello po. Brief intro lang about you and what you do, para sa mga attendees natin. Ayan. So once again, Mark Villas po. Mark Villas, so licensed financial advisor. So aside from that, nakakuha rin tayo ng title of CRPP or Certified Risk Planner Philippines and AWP, which is Associate Wealth Planner. So kumbaga, iniikutan po natin hindi lang about insurances. So we can do the retirement planning, estate planning, educational planning, yung mga about finances, kung paano po pinaplano. So, dun po pumapasok yung title na yun. And kung paano ko po naman siya na-aral or paano nakuha yung ganong klaseng title. So, nag-aral din po ako with the Wealth Management Center, which is based in Makati. So, kumbaga yung course po kasi na yun is, open with mga insurance advisors na they can take it para at least mas madagdagan yung knowledge namin or madagdagan na yung mga knowledge ng mga ibang financial advisors. So, para mas maging valuable po yung pwede namin i-share sa inyo aside from the insurance. Heavy. Exciting tong topic natin. No? So, Sir Mark, about financial triangle, hindi ko na ni-research to. Hindi naman ako yung magdi-discuss eh. So, ikaw nang bahala mag-discuss. Pero, in a way, I'd like you to share yung topic or yung presentation mo na parang personalize sa magiging audience natin. Kasi, hindi pa pala ako nag-intro. By the way, guys, my name is EJ. If this is the first time that you're seeing me, kasi recorded to edit na lang natin. I'm a Web3 virtual assistant and an agency owner. No? Meron tayong agency ng virtual assistant. BPO agent din ako. I've been in the BPO industry for the past 14, 15 years ata. 3 years na. 3 years tayo agency. So, gusto ko sana maging yung discussion natin for today is maging align siya sa, kumbaga, ang audience natin. Let's say, bigyan natin ng basic na avatar. Male, female, siguro, let's say, 30,000 to 6-digit, pataas yung. Sabi natin BPO agent and freelancer. Tapos, so yun lang muna, later on siguro yan. Parang gusto ko lang sana may presentation mo maging equipped para sa kanila, para yung makikinig, pagka chinap-chap natin yung content, mas madaling bagay audience dun sa market ko. So, pahapyawan mo kami, tapos i-direction mo na kung ano ba tong financial triangle na i-discuss mo for today. Ayun, so as I said kanina po, so hello sa ating 2 million viewers ngayon, Miss Arian and Rochelle. Actually, mas gusto ko nga kung maging
kumbaga yung ating webinar today or yung pinaka-podcast natin is maging ano siya, interactive, no? Para at least siguro mas lively tayo. Oo. Kilala ko yung dalawang yan, madaldal. Kaya mamaya, itanong yung mga yan. After siguro ng presentation, chat muna nila yung tanong nila habang nag-aano ka, present. Mm-hmm. Yan, so just a brief background about financial triangle. Meron na bang nakarinig about financial triangle? Or this is the first time na may makakarinig nito ngayon? Actually, di ko na-research to. First time ko din eh. First time. So, kung ito yung first time, actually, ito yung mga hindi nasasabi noon ng mga advisors. ng mga advisors. Kasi nga, normally, ang ginagawa is direct sila when it comes to proposals, which is hindi dapat ganun. You should lay the foundation. Ano ba dapat muna yung simulan? Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ano muna yung pagtitibayin nyo when it comes to your finances? So, since na kumikita na kayo, syempre lahat naman tayo kumikita na dito. So hindi ko na i-discuss on how you create your income. Kasi kumbaga, nandun na tayo sa phase na nakakapag-create na tayo ng income. Paano mo naman siya pangangalagaan ngayon? Paano mo siya poprotektahan? Paano mo pagtitibayin? And how you will accumulate your funds? And paano mo siya pararamihin? So yun yung pinaka-pag-uusapan natin this time about financial triangle. So kung okay lang po sa inyo, para at least mas diretso na tayo, share lang ako ng screen. Pagpasensyahan nyo na po yung aking sulat, no? Ang importante naman po yung context. Ayan. So, financial triangle. So, sa financial triangle, before that, narinig nyo na po ba yung concept ng power of the rich? Ni Robert Kiyosaki. The more na mas mayaman ka, mas konti yung binabayaran mo. The more na mas konti yung kinikita mo, mas marami kang binabayaran. Naniniwala po ba kayo doon na yes ba yun? Parang medyo hindi ko magets yung statement. Ang sabi, mas mayaman ka, mas konti ang binabayaran mo. Pero pagka mas konti yung kinikita mo, mas marami kang binabayaran. Kumbaga vice versa. Anyone po gumagamit sa inyo ng credit card? Okay. So kung walang gumagamit ng credit card, pagdating na lang po sa pag-grocery, paano po kayo mamili? Or paano kayo mag-grocery? Is it once a month, twice a month, or on a daily basis? Weekly? Sa akin kasi kami weekly sahod eh. So weekly. Yan sila Rochelle. Weekly. Yan. Twice a month. Twice a month. Which is, isa yun sa kapangyarihan na meron kayo na pwede kayong bumili on a bulk. Kumbaga, instead of on a daily basis, namimili kayo kung twice a month lang. Kung meron kayong budget for a month, let's say, 15,000 a month, kumbaga 7,500 every cut-off, nakaset na yung budget nyo para doon. Unlike with the daily basis, which is normally nangyayari yan sa mga paycheck to paycheck, yung mga binabayaran ng arawan, tsaka lang sila bumibili ng mga pangangailangan lang nila, like pagkain, yung pangangailangan sa personal, mas malaking ginagastos nila. Kasi normally, pagdating yung binibili mo, mas malaki yung ginagastos mo. Kung ang budget mo per day para sa mga anong klaseng gastos is 1,000 per month, meaning you are spending 30,000 instead of kayo po na nakakapag-set aside ng budget na 15,000 pesos per month sa grocery. So nakatipid ka na ng 15,000 pesos, which is pwede mo na siyang ipaikot sa kung saan man na pwede mo siyang ilagay. No, so yun po yung sinasabi na power of the rich. Kasi normally, kung ikaw po yung bumibili ng tingi, so instead na nakakatipid ka nga po, nakakala mo nakakatipid ka, hindi siya nangyayari dahil nga mas doble yung ginagastos mo. Kaya lang siya mga maliit dahil patingi-tingi po kayo bumili pero mas malaking ginagastos mo at the end of the day. Diba? Kung ganun yung nangyayari, sa inyo pinapasa yung natitipid ng mga mas nakakaangat. Tama po? Kumbaga, yes, tama naman. Kumbaga yung dapat na kumbaga po kayo yung nakatipid. Saan nila ipapatong yun? Doon sa mga bumibili ng mga tingi-tingi. Ngayon, paano daw po natin may iwasan yung pagbabayad ng mga hindi binabayaran ng mga mayayaman? Sabi nga sa kanta, kailangan natin makapunta sa tuktok, dun sa Tatsulok. Paano po tayo makapunta sa tuktok? Una, through savings. Pangalawa, dahil may saving ka, kailangan mo siyang protektahan through insuring.
and kailangan investing. So ito po yung tatlong formula in order for you to have that kind of financial freedom or financial. Kasi ang naituro lang po sa atin noon is more on savings lang po. Which is ako, na-realize ko rin po yan noon, nung time na nawala yung lola ko. Na akala ko rin noon, kasi ang turo rin sa akin, mag-ipon ka para in case of emergency, may madukot ka. However, yung pinaghirapan mo ng ilang taon, bigla lang may nangyaring hindi ka, na hindi na paghandaan, yung savings po kagad natin is ubos. Ngayon, paano kahit na gano'n? Papatibay po ng foundation po ng ating finances. And paano mo po siya mapagtitibay? Yung pinakababa po na yan, yung po yung tinatawag na liquidity. Any idea regarding liquidity po? Liquidity, parang iba meaning kasi yan pag sa sa crypto eh. Parang cash on hand, ready to gastos. Yes. Tama kayo dun, sir, which is cash flow kasi yan. Meaning kahit anong mangyari sa'yo, you have that kind of cash flow. Hindi ka basta-basta mauubusan ng cash. Kahit anong mangyari, uncertainty man yan, or may biglaan kayo na basta hindi inaasahan na pangyayari at kailangan ng cash, intact pa rin yung cash mo. Kasi may iba talagang pagka may nangyaring aberya, kung ano lang yung hawak, yun na yun. Back to zero lahat. So ngayon, pinaka-foundation yan, unang-una na sir, is yung emergency fund. Anong karanasan niyo sir ng pandemic? Pandemic, sa BPO pa ata ako noon nung nag-pandemic Mm-hmm. Okay naman, Mm-hmm. sira yung cash flow. Pero parang mas nagka-problema ako noon kasi yung mga nasa paligid mo, sila yung walang cash flow. So since ikaw yung may cash flow, ikaw lang yung merong sahod. Kasi nakatrabaho ako noon pinauwi yung mga PC. Mm-hmm. Mm-hmm. So kumbaga ikaw po ang nag-provide kahit pa paano. Exactly. Mm-hmm. Yan, so ganun yung nangyari ng pandemic Ang daming nawala ng work. Even though may work, kumbaga, syempre dahil nakikita mo yung nasa paligid mo, wala ikaw yung bibigay. Pero what if kung lahat naman is nakapaghanda kahit paano at wala namang handa that time. So isa yun sa dapat talagang meron tayong paghanda is the emergency fund, which is at least 6 months to 1 year of your monthly expenses. So meaning if you have an expense of 10,000 pesos per month, kung multiply mo siya by 6 months to 1 year, at least meron kang 60,000 to 120,000 na naitabi as your emergency fund. Kasi nga, sa panahon na wala kang work, yan yung magpapatuloy po ng inyong lifestyle o yung expenses nyo para po dun sa buwan na wala po kayong trabaho hanggang sa makahanap po kayo ng panibagong source of income. And saan mo siya pwedeng ilagay? Either passbook, para at least hindi mo siya basta-basta nagagalaw, or digital banks na nag-o-offer ng 4% to 6% annual interest. Compare with regular bank, any idea po kung magkano po yung interest ng pera po ninyo sa regular banks? Parang 0.125 lang ata dati sa BDO Para basta wala pang 1% ata. Yes sir, wala pang 1% or 0.125%. Akala ko hindi yung iba nung pandemic, bumaba pa nga yan sir. Oh, grabe. 0.0625%. So parang ang 100 piso po ninyo, tumutubo lang ng 6 cents or 6 pesos. Tapos babawasan pa siya ng withheld tax. So mga 4 pesos na lang yun. Life-changing. Yun ang tinutubo ng pera sa bangko. Kaya halos hindi siya gumagalaw. Kumbaga yung 50,000 pesos mo, kung nilagay mo ngayon doon, after a year, still 50,000. Pero kung walang activity na nangyayari, actually, bawas pa yun. Dahil sasabihin nila, dormant yung account mo. Kailangan nila ng maintenance fee. No? Then, thinking, ang inflation rate ngayon, sumaabot po tayo ng 8% annual, minsan 12% pa. Actually, in Asia po, based on data, talagang 12% ang annual interest po natin ngayon sa inflation. So, kulang pa po yung binibigay na annual interest ng digital bank. Pero somehow, kahit papano, makakabawas siya dun sa pagtaas ng inflation.
Hindi po basta-basta mawawalan ng value yung pera po ninyo. Dahil nalalagay nyo po siya doon sa mga platforms na pwedeng tumubok kahit na natutulog yung pera. Question so far po. Goods naman. Tinitingnan ko lang inflation rate natin 2023. Nasa 6% tayo. 6%, no? Hindi nabawasan pera mo. Yan po yung umaba yung technically. Pero based on mga financial managers mismo na naglalaro mismo sa market, pumapatak talaga ng 12% siya. And yun, after nyan, kailangan nyo pong buuin yung savings account po ninyo. Any idea bakit po magkahiwalay ang emergency fund sa savings account? Psychologically po kasi, lalo na po yung mga nag-work po noon sa BPO, may mga bonuses po kayo nun, no? Nakatanggap po kayo ng bonuses. Normally, pagka may bonus po kayo, ano po ang pakiramdam? Masarap gumastos. Feeling mayaman. Masarap gumastos, feeling mayaman. Kasi feeling mo, sobra-sobra yung pera. Dahil bonus siya eh. Tama po. Parang, uy, extra pera to. Masarap mag-ano. Dahil Pasko din naman, masarap magbigay. So, ang nangyayari, kung magkasama yung dalawa, dahil sobra yung saya mo, sobra din yung gastos mo, tama yung emergency fund mo. So, that's the reason why dapat na magkaiba ang emergency fund sa savings account. Kasi ang savings account, doon nyo po kukunin yung mga deserve nyo po para sa sarili nyo. Which is yung fund, other expenses, mga deserve. And mahilig po tayo sa mga ganyan. Deserve ko naman to, deserve ko naman yung milk tea, deserve ko naman na mag-travel. Why not gumastos ako? And wala naman po masama doon. As long as within the budget. And paano siya magiging within the budget? If kukunin mo lang po siya doon sa pinaka-savings account na meron kayo. Kasi makikita nyo na po dyan kung how much yung pwedeng gastusin para po doon. Without thinking na may nakatabi po kayo or nakaset aside kayo for emergency fund. At saan nyo po siya pwedeng ilagay? Doon din po. Either digital banks or passbook. Question Mark? Yes po. Sa mga nakakausap mo na siguro nakakausap na nagre-range yung income per month, di ba? Siyempre depende sa business and depende din sa trabaho. Ano yung usually sinabi saving strategy na siyempre ano yan, parang naka-personalize ano naman nila yan sa income, di ba? Ano yung bracket, magkano, and percentage sa ganitong bracket, magkano? Paano ginagawa yung pag-suggest ng sa savings pa lang? Savings level. Sige sir, actually meron akong calculator dyan. Ang talagang ginagamit ko na calculator ko para doon is yung 60-20-20. 60% is expenses, 20% for savings, and 20% for investment. However, kung halimbawa, talagang sobrang liit yung kanyang sinasahod. So kumbaga, wala naman tayo magagawa doon kung talagang saktong-sakto lang for the expenses. Pero kasi nga, kumbaga ang sinasabi natin, it's not how big you earn, but it's how much you keep. Kumbaga, it's more on the discipline pa rin eh. Kumbaga, kahit paano may habit ka lang na mabuo when it comes to building your savings account or emergency fund. Kumbaga, yung formula kasi na ginagamit natin dyan is income minus savings equals expenses. So, set aside mo talaga po yung savings mo kahit gaano kaliit lang yan as long as meron kang tinatabi. So, then the rest, kumbaga, pagkakasyahin mo talaga dito expenses. 20? Sir? Across the board, kahit magkano yung yung sinasahod nila or income nila every month, yun yung sinasuggest mo na okay, 60-20-20. That's the basic. Kumbaga, ang importante naman dun, sir, is makapagbuo talaga ng habit kung paano sila makapagtabi. Kasi the moment na hindi mo pa rin siya pinapractice, babalik at babalik ka lang sa cycle na di kulang to eh, kaya hindi ako makapagtabi. Pero kumbaga, ang ginagamot po muna kasi natin is the mindset na kahit magkano naman yung hawak mo, the moment na talagang magsaset aside ka for your savings, may maitatabi at na maitatabi ka kahit gaano man din kalaki.
And yun sir, after nung savings account nga na yun, dun papasok si insurance. Kasi, tawag, sickness, accident, and death. Ang tanong lang naman dyan is kung kailan siya mangyayari. Kung may nakakaalam ba kung kailan yan mangyayari. Wala naman, no sir? Wala. Ako po, hindi ko rin po alam kasi kung kailan siya mangyayari. No? So, which is, leads to, ang insurance is happy pa sa dalawa. Life insurance na dapat times 10 of your annual income because of the study na 10 years bago makarecover ang isang family pagka nawalan sila ng breadwinner. And health insurance na dapat times 5 of your annual income kasi mahal magkasakit. And based on my experience, which is way back 2022, inatake yung father ko sa puso, talagang malaki yung naging gastos. So parang less than a month na stay namin doon, is gumastos kami ng almost 2M. Which is ako mismo, hindi ko rin alam kung saan kukunin that time. Yung 2M. Pero by God's grace, na itawid naman, nakalabas kami ng hospital ng walang utang. Kaya grabe ang Diyos din kumilos kung paano nga maitawid yung mga bagay-bagay. Eh siguro isa na rin 'yon sa mga naging tulong sa amin is kahit paano nagkaroon din ng knowledge kung paano makakapagbuo ng ganung klaseng income and kahit paano nakapaghanda naman kahit kaunti, hindi man lahat, pero at least kahit paano may napaghandaan. And bubunuin na lang kung ano yung kakulangan. Yun po yung nangyari na experience. So that's the foundation of your income. Emergency fund, savings account, and insurance. Next one is accumulation of your fund. So paano po natin siya mapapalago? So I think sir, isa to sa mga ginagawa mo. Stock market, if meron po kayong time na aralin siya, you can do stock market. Paano yung trading, paano pumasok sa pag-stocks. Almost same yung almost same ang kanyang dynamics. Pero kumbaga may pagkakaiba kasi when it comes to crypto, yan yung mga NFTs or non-fungible tokens na tinatawag. Unlike with the stock market, pinapasok mismo sa mga pera sa mga companies. No, so pwede nyo pong aralin yan. If you have time, pwede po kayo maglagay dyan para mapalago po ninyo yung pondo na meron kayo ngayon. Pero if you don't have that time na pag-aralan siya, pwede po kayo mag-mutual funds na tinatawag. So, alam niyo na po kung paano yung basic ng mutual funds, paano siya gumagana. Hello? Diyan pa po ba kayo? Nagsasalita ako, nakamute pala ako, anak ng wedding. Ay, ganun ba? Sige. Ano yun, sir? Nakamute ako, okay. Dinig na ako, okay. Yung mutual funds, ito ba yung galing sa bangko? O pwede nyo siyang bilhin sa bangko or sa financial institutions na mga insurance and investment companies like Sun Life, True Life, I think meron sila, and Manulife, meron din sila. ano ba to, umbrella term, pero same din kapag UITF, ano rin yun, mutual funds din siya, di ba? Para siyang stock market. Parang UITF din. Ganon din siya. Kasi kumbaga ang pinaka idea niya is meron tayong pot of money. So let's say sabihin natin 2K, 3K, 5K, 10K. So merong financial manager, siya yung nagmamanage ng fund na pagsasama-samahin yan sa tinatawag na pool of funds. Then siya yung magde-decide kung saan niya ilalagay. Either kay SM, San Miguel, Ayala, BDO, Globe, sino pa ba? Ng mga malalakas sa company, Jollibee. Mga blue chip. Kasi kumbaga sa PSEI siya, yung mga top performing companies in the Philippines, doon nilalagay yan. So since pool of investors tayo, at nagde-decide para sa atin kung saan niya ilalagay, meron siya tinatawag na kumbaga nababawasan yung risk na meron na
kung ginagawa mo siya sa stock market, is completely yung risk is nasa iyo dahil kumbaga ikaw yung titingin nung graph, kung paano magte-trade. If the moment na bumagsak yung isang company, for example, bumagsak si Jollibee, which is naka-stock market ka, dahil nandun lang lahat yung funds mo, bagsak lahat ng funds na meron ka, possible na wala kang makuha agad or wala kang mabawi doon sa invest mo sa kanila. Unlike with the mutual funds, since na-diversify siya into different companies, kahit na mawala si Jollibee or bumagsak man si Jollibee, kahit pa paano, meron siyang maibibigay po sa inyo na dividends. Kasi nakabase naman siya sa performance of the funds, kung paano nilaro ng fund manager yung pool of funds na yan. So wala tayong, kumbaga hindi po direct yung risk na meron tayo. Indirect siya dahil merong isang financial institution and financial manager nagmamanage ng fund po para sa atin. Question po so far? Gets naman, gets. Ayan. Or next one po is VUL. Ayan sir, tingin ko isa yan sa mga naririnig mo lagi. Meron kami dyan. VUL. Which is pro-life, no? Ayan sir, so yung VUL, sir, naaalala mo pa kung paano gumagana yung VUL mo? Ni-review ko yun eh. Tingnan ko nga. Parang yung sa amin kasi, yung hulog, kumbaga yung monthly namin, first year 100% mapupunta muna sa insurance. Tapos third year, 50% mapupunta sa insurance, tapos 50% sa VUL. Equity fund yung and then ay fourth onwards, 100% na sa sa VUL na lang. Parang na-fully paid mo na yung hinulog. Yung mga hulog onwards, moving forward, 100% mapupunta na sa VUL. So parang 5th year namin December 2024. Okay. So yun, tama sir yung sinasabi nyo. Insurance talaga siya. So kung naghahanap ka ng pure investment na gusto mo is merong balik agad sa inyo. Actually, wala namang investment na may balik agad in a year. No? Kasi kung meron man, it's too good to be true. Baka scam. Or talaga maganda lang yung pinag-investan. No? Pero it's an insurance talaga siya na may kasamang investment or bonus yung investment. Kaya talagang pinakano niyan is more on long term na tinitignan dyan bago mo kahit papano is mabawi yung binayad mo. Or kasi ang talagang objective dyan is either for your retirement, educational fund ng bata, or para sa savings mo for long-term plan. So parang ang illustration niyan, sir, ilang taon po kayo nung kinuha niyo po yung VUL mo? Nare-reveal yung... For example na lang, sabihin na lang natin age 20. Ayan, so nag-start ang VUL, age 20. And after 10 years, 30, 40. Tama sir, yung inyong VULs naka-regular pay. Meaning kung hanggang kailan po kayo covered, hanggang doon po ang inyong payment. Oo, hanggang sa mamatay na ata ako nun. Dire-diretso lang. So actually, yung mga ganyan sir na plan, na regular pay as VUL, ang pinakamagandang technique dyan is the moment na kailangan mo ng fund, mag-withdraw ka. Kasi pwede ka mag-partial withdraw doon sa iyong fund. No? So kung 5 years na yan, for sure nakikita mo kung how much na yung laman yan. And let's say meron kang naiisip na, like for example, paggawa ng bahay or pwedeng pondohan na negosyo. Isip yung pwede mo siya gamitin. Kaya ako ni-revisit actually yung policy kasi nung napanood ko yung content mo about doon, sabi ko, teka nga, sa akin kasi alam ko, pag-5 taon na siya halos. Tapos, chinek ko yung projection nila kung magkano na dapat yung pera mo sa ganitong year. Parang nasa around 30 something na ata. Tapos sabi ko, okay, na-hit naman pala kasi nasa 40,000 mahigit yung niya, yung laman niya nung equity fund. Sabi ko, ayos. Yun lang hindi ko alam yung technicalities kasi parang basta alam ko hulugan ko lang yung monthly. Ayoko nang alamin. Kaya ayokong gawin. Kaya hindi ko na inalam kung paano kayo hiramin, ang ibalik. Yan, so pwede kang mag-withdraw, sir. Actually, kasi since pera mo siya, pwede kang mag-withdraw anytime na kailangan mo yung pera. Basta pasok doon sa fund value kasi magkaiba yung insurance coverage doon sa investment fund. Kasi insurance coverage, yun yung guaranteed na makukuha ng beneficiary mo.
Then yung investment fund, yun yung pwedeng tumaas or bumaba every year. Kasi depende nga siya sa takbo ng stock market. No? So, kumbaga, since regular pay siya, pwede mo siyang i-treat as savings mo sa bangko na the moment na kailangan mo ng pera, like for example, yun nga, parang gagamitin for in case of emergency or in case na may pwede kang pondohan na negosyo, parang pang simula mo na puhunan, pwede ka mag-withdraw against dun sa pwede ka mag-withdraw mismo dun sa fund value mo. So, kumbaga partial withdraw ang tawag dun. So, kumbaga, kasi pagka nag-withdraw ka dun, parang bangko lang din siya, mag-ano ka lang mag-fill out ka lang ng form, then pag fill out mo ng form, kasama na dun yung pagbigay mo ng bank account mo kung saan nila ipapadala yung pera. In 3 to 5 banking days, papasok na yun dun sa bangko mo. Yun lang siya. And yun, so ano yung advantage naman ng pagkakaroon ng VUL is, for example, at age of 20, you have invested in VUL for 1 million pesos. Sabihin natin yan yung insurance coverage mo. And at age of 30, doon ka nagkaroon ng sariling pamilya. Let's say at age of 30, at the same time, knock on wood, kasakit ng malubha like cancer, heart attack, stroke, which is yung three, madalas sa sakit dito sa atin sa Philippines. So, since may VUL ka ng 20 ka, possible, may makuha ka doon pang over ng pagkakasakit mo or kung magkano ba yung pwedeng i-claim pagdating doon sa mga ganong klaseng sakit or critical illness. Let's say at age of 40, nagmamotor ka, sir? Oo, meron. So medyo may tumawid na aso, no? Madalas yan. At nangyari sa akin yan, natawiran ako ng aso, sumemplang ako. Na-aksidente, delikado, nakunod, wag naman sana maulit mo. Pero possible, may makuha ka doon as claim din for accident na mangyari. Pero normally, yung mga ganyan is yung dismemberment or disablement na pangyayari para makapag-claim ka under accident claims. Or at age of 50, na-miss ka ni Lord, death na. So yung 1 million is mapupunta doon sa beneficiaries mo. So mapagpapatuloy nila yung pangarap mo para doon sa pamilya mo. Kahit nawala ka na as a breadwinner of the family. Pero what if yung mga yan is hindi naman nangyari and very healthy naman kasi active din naman yung lifestyle. At age of 60, masaya kang magre-retire. Since may investment siya, may makukuha ka doon as your retirement fund. Kung magkano man yung naipon na funds doon. Or let's say at age of 40, doon magka-college yung anak mo, pwede mo rin siyang gamitin as educational fund ng bata. Or if talagang hindi mo kinakailangan yung pondo, which is sa amin kasi we have the limited pay na tinatawag. So magmamature, instead of 100 years old yung coverage niya, hanggang age 88 lang yung kanya magiging coverage kasi nga limited yung payment niya. Kumbaga parang sabihin natin in 5 or 10 years lang yung payment, kaya up to age 88 lang yung coverage. So pag nag-mature na yung fund doon, let's say yung investment, umakyat siya ng 10M, so mawawala ng insurance coverage dahil hanggang 88 nga lang yung kanyang coverage, pero yung 10M is ibibigay sa'yo dahil yan yung investment fund niya na naipon that time. And ikaw nang bahala kung saan mo siya gagamitin. Either for another business, pamana sa mga apo, sa mga anak, pang tour, Europe tour, yeah. So ganyan dumagana po yung VUL or ganyan yung magiging advantage po ninyo sa VUL. Parang nai-hit nyo yung dalawang ibon sa isang bato lang. Kasi kumbaga dalawa yung inyong benefit, insurance and the investment side. Yan sir, mas nalinaw na ngayon kung paano magagamitin yung VUL mo. So okay. Ayan sir. And yun, after nyan, accumulation of fund. Actually, may tinatawag pa sa accumulation of fund na pwede nyo i-consider din po. Lalo na yung mga may mga zero age na baby. It's fixed income. Fixed income naman is pwede siyang mga traditional plan na guaranteed 10 years ang payment. Pero pagdating ng 6 year, may guaranteed payout ka na makukuha. Simula 6 year hanggang every other year up to age 100 nung insured. Yan yung mga kinukuhang plan ng mga sikat na influencers ngayon dun sa mga babies nila.
Kasi kung halimbawa ang payout is 80,000 with 1 million peso coverage, tas 80,000 from the 6 year, then every other year, kung 6 years old yung bata, then 8 years old, 10 years old, and so on and so forth, hanggang mag-age 100 siya, makakatanggap siya ng 80,000. Parang ito Ganun ata yung mga... yung kay Wamos ba Ayun, yun? sir. Di ba? Yes, yan yung kay Wamos na, yung ganyan yung plan ni Wamos. Kumbaga, parang hanggang pati yung apo nila pwede makinabang ng ano. Kasi the moment na sila yung mawala naman, dahil lang insured naman yung baby nila, is malilipat yung ownership doon sa kanilang anak. The moment na tumungtong na siya sa hustong gulang or ilipat man siya nila Wamos kapag sila yung nawala na. Then ang makikinabang na next is yung possible na maging pamilya ng anak nila. Kaya siya tinatawag na pamana plan din. Ayos din pala yan. And yun, multiplication sources of funds, which is ang pwede naman mag-multiply dyan is business. And yun nga, lahat naman po tayo dito sa business. No? So kahit pa paano, meron tayong first-hand experience sa pagnenegosyo. And I think hindi naman po kayo magdi-disagree based on study. 9 out of 10 of businesses na itatayo po ninyo is malulugi. Isa lang po doon na magsasaksi. And according to study, 7 sources of income ang kailangan po ninyo para makuha yung inaasam po ninyong financial freedom. So, subok lang po ng subok hanggang sa makuha po ninyo kung ano yung negosyo na para sa inyo. To multiply the sources of your income. Kasi nga, way back pandemic, isa lang yung source of income natin. Nung nawalan ng trabaho, wala ng cash flow. Swerte po yung may mga hindi natanggal sa trabaho or hindi napilitang mag-resign dahil kahit pa paano naging convenient naman yung pagtatrabaho nila. Like for example, naging work from home. Pero yung mga iba na walang choice, kundi like for example, mga factories na kailangan talaga is nandun sila. Either mapilitan silang mag-resign or mare-retrench sila dahil nga nagko-cost cut yung company. So that is why kailangan po na... Yes, sir? Buti hindi na uso nun, yung mga work from home na, yung mga nagtatrabaho sa punerarya. Di ba yung mahirap? Oo nga, mahirap yun, sir. Iuwi mo yung bangkay, embalsa mo. Mahirap yun, sir. Ayun. And after nun, tsaka po gagawin yung mga pangarap. Which is kasi syempre may mga dream house pa rin po tayo, di ba? Dream house. May dream car din po kayo. Or meron po kayong gustong charity na suportahan. Condo, farm lots. Ano pa sa mga pangarap? Ano pa ba? Kotse, motor na maganda. Magmamotor tayo. Yung gusto natin. Maganda. Kotse, motor, mga pang BMW, pang Ironman Challenge. Ganun. Yeah. However, ang mindset kasi sir ng Filipinos or Pinoy, ganyan po ang normal na triangle po natin. The moment na meron tayong income, nauna po yung pagbili ng asset. Nang wala kang emergency fund, wala kang savings account, wala kang insurance. Dumating yung sad moments, sickness, gagawin sa asset, sasangla, may na-aksidente, may namatay, worst case scenario, benta. So back to zero, sir. Ano po yung pinaka-tumatak sa inyo sa mga sinabi ko, sir? Ako wala naman. Yung parang ngayon ko lang narinig yung sad. May ano pala yan. Yung sickness, accident, sa death. Ano ba yun? Yung abbreviation. Nakakatuwa lang. Abbreviation, sir. Mm-hmm. Sa mga sinabi ko po ngayon, sir, dito, ano po ang pinaka-tumatak po sa inyo sa mga audiences po natin? Yan po, ano po ang pinaka- nakuha po ninyo or tumatak po sa inyo? Yung seven source of income bago ka magkaroon ng financial freedom. Tama ba? Mm-hmm. Bakit po yun, ma'am? Bakit? Hindi ko rin alam eh. Yung tumatak sa akin eh.
Hindi kasi ano Yung ba, kasi transaction. nagbe-business din ako eh. Tapos medyo madami Mm, din naman akong tinry. Tas parang so far nga isa lang yung mm, isa lang yung nakiklik. Kaya siguro yun yung tumatak. So kung i-recap natin, para mm, mas yung topic na pinag-usapan natin ngayon, parang mas madali nga sundan yung structure kung nakikita mo parang yung triangle, ano, kung unahin mo. mm. Pagpasok ng pera, unahin mo savings, tapos emergency fund, tapos insurance. Opo. After nun, kapag na-settle mo na yon, saka pa lang magkakaroon na, well, technically, decision naman talaga namin, di ba, kung ano-ano. Pero at least, kung Decision pa rin nila. Opo. mo siya, at least may structure ka na susundan. So, accumulation, Mhm. yung pwede ka magsimula siguro sa mga low risk na investment. Ano ba Low mga risk low risk? investment. Kasi lalo kapag hindi ka pa maalam, tapos wala kang oras mag-aral, mahirap naman ipagkatiwala yung pera sa iba. Mhm. Yes, sir. So, So, yung mga low risk natin, yung mga tulad ng bonds, treasury bonds, which is nag-open ngayon, di ba? Treasury bonds, isa yan sa mga pwede nyo po i-consider. Mutual funds, lalo-lalo na yung Pag-ibig MP2, isa yan sa kahit paano is may low to medium risk. Kasi syempre, hindi naman natin masabi kung ano yung magiging performance dahil nakakabit sila with nakakabit pa rin naman sila with the performance of Pag-ibig, which is ngayon, kaya siya malakas dahil talagang booming ang realty industry. Kaya po, saka siguro isa yun sa mga misconception ng mga gusto mag-invest, no? Yung lahat may risk eh, di ba? Walang zero risk. Meron yes. pero walang zero risk. Mhm. Saan papasok yung utang? If may utang ka na Mm. kailangan mong bayaran. Pag may utang po, may sinasabi si sir. Ano po ulit, sir? Saan papasok yung utang if meron kang utang na nababayaran? 'Di ba dapat Okay. nasa rin siya, sa baba din. Mhm. Pagdating mo sa utang, may treatment din kasi dyan. So, dito po kasi, possible siyang iawas mo na doon sa mga expenses mo eh. Kasi dito is more on laying the foundation na tayo. Kumbaga, we are considering na okay na, clean slate ka na dyan. Pero kung meron po kayong utang, kailangan nyo po talaga siyang i-treat. Unang-una, so 3 steps po paano nyo treat yung utang. To treat utang. Okay. Nag-share So, tatlong hakbang. ka ba? Mark? Ay, nagsusulat po ba ako? Ay, di po ba nakashare? Sorry. Sige, share ka saglit. Share. Natanggal kanina eh. Ma'am Rochelle po. Ma'am Rochelle po, tama yung nagtanong po kanina. Yes po. Mhm. So, 3 steps po to treat your utang. Una po, i-accept po ninyo na mayroong utang. No, kasi yung iba po, normally naman po talaga ang nangyayari po sa atin pagka may mga pinautang tayo sa mahirap singilin. Which is kasi nandun po sila sa state na hindi nila matanggap na may utang sila. So, yun po yung kailangan unahin. Kailangan mong tanggapin na may utang ka. And once na natanggap nila po na may utang, kailangan nyo po makipag-negotiate sa pinagkakautangan po ninyo. Makipag-usap po kayo sa pinagkakautangan, paano po kayo matutulungan na mabayaran yung pagkakautang po sa kanya. If ang utang ko, for example, is 10,000, kaso wala po kayo nung full amount na 10,000 pesos as of today. Ngayon po, baka po pag pinakiusapan nyo na pwede ko bang hatiin yan sa 5 in 5 months, tapos tubuan ko na lang ng kahit 1,000 lang. And once na pumayag, instead of 10,000 yung babayaran po ninyo, which is mag-believe na siya po 11,000 dahil tinubuan niyo po siya ng 1,000. Pero at least kahit pa paano, natulungan po kayo na natapos yung utang into 5 staggered payments. And the moment po na pumayag siya doon sa negotiation nyo, and wala naman pong samaan ng loob doon, kailangan nyo po tumupad sa usapan, which is pay. Kung kailan man po yung naging usapan nyo, at kailan po kayo magbabayad, yun po yung dapat to pa rin. Kasi the moment naman na naging po tayo na tumutupad naman tayo sa ating negosasyon sa kanila, kahit pa paano yung tiwala naman na binigay nila sa atin, hindi po basta-basta mawawala. Nasagot ko po ba yung tanong?
parang oo naman. Pero yung ano pala, yung itong financial triangle pala is considering na okay na yung finances mo. Kasi for Yes. example, kung may utang ka pa, Kailangan nyo pong mag-awas para doon sa pagkakautang. kasi ang iniisip ko, if gagamitin kung saan sa financial triangle papasok kung may binabayaran kang loan. Mhm. So, iaalisin nyo pa po yun doon sa pinaka-ihahati nyo. Kaya po, kumbaga, kung halimbawa may mga iniisip po kayo na investment na papasukin and medyo hindi papasok sa budget dahil nagbabayad pa nga po ng utang, medyo mag-break po muna kayo. Kasi, unang-una, yung investment po na yun is may risk din. Kaya, i-check nyo rin po kung yung risk po ba na yun is kaya nyo po. At the same time, kung talagang mababawi nyo po yung pera doon. Pero kung hindi po talaga kayo sigurado, huwag nyo po munang pasukin. Much better, maging clean slate po muna kayo sa pagkakautang. Kasi lalo na po sa negosyo. Dahil ang negosyo, yan po ang talagang pinakamataas ang risk. Aside from the investment platforms. Kasi kahit pa paano sa investment platforms, may mga institution na po dyan na nakapagbigay ng scientific basis kung paano kayo kikita or paano kayo magkakaroon ng return of investment. Basta aaralin nyo lang po kung paano siya gumagana. Unlike with the business, na kumbaga kung ngayon nyo pa lang po siya sisimulan, kumbaga ano pa lang start from scratch kung gagana ba to or hindi. Kaya kung tutusin ko, talagang pinakamataas ang risk is mga businesses. Unless talagang seasoned business owner po kayo or entrepreneur na kahit papano, alam nyo na kung ano yung business na talagang kikita kayo na kahit ipangutang nyo siya, alam mong maibabalik mo yung pera. So sa financial triangle na diniscuss mo, siguro yun yung premise na hindi natin na-discuss bago natin simulan. Dapat clean slate ka muna kasi sa i-discuss mo ng financial triangle, yung debt management, hindi siya kasama. So dapat bago mo simulan, inis ka muna ng kautangan, tapos saka mo siya gagawin, no? So technically, nasa bottom of the triangle siya, doon siya sa liquidity part. But Yes po. debt management, zero credit card, kung meron ka mga loans na inuhulugan, appliances, as much kung hindi man ma-zero, at least mababa na mababudget mo pa rin yung makapag-take out ka pa rin ng savings, makapagtabi ka pa rin for emergency fund ng at the same time, nakapaghulog ka dun sa hinuhulugan mong utang, no? Especially ngayon, napakadaling mangutang, ang daming lending apps, ang daming mga Yes. So, hindi natin parte na siya ng buhay ng Pilipino. So, 'di ba? Parte na siya ng lifestyle. So, siguro ang diskarte, maging mas matalino na lang tayo sa paggamit ng utang. Na talagang kahit paano within no doon sa earning capacity mo sa monthly income na hindi lalagpas. Yun, medyo madugo nga ang kaperahan na topic. Pero thank you so much senior nyo na ano ngayon, Sir Mark. If in case na may interested or gusto ka nilang mag-inquire, gusto mag-book ng call or anything, saan nila makikita yung paano sila makapasok sa economy mo, may Facebook group ka ba? Yan, so meron invite. meron po tayong Facebook community. Actually, nandun din kay Sir EJ, no? So, yung Facebook community po natin, ang name is Financial Freedom for Future Families. So, goods po siya for mga young professionals, mga soon-to-be families, or kung meron bang family na gustong mag-ayos ng kanilang financial planning, pwede po kayo pumunta doon. And hindi lang po ako, may mga pwedeng sumagat po kayo doon po sa inyo na pwede rin magbigay ng financial advice. Basta i-share nyo lang po doon, pwede nyo pong i-share po doon anonymously yung inyong problema para at least may mga makapagbigay po ng insights din po nila. And pwede nyo rin po akong i-follow doon sa aking Facebook page or i-add nyo po ako sa aking Facebook, Mark Villas the Budgetarian po. Also sa TikTok din po, hindi po ang aking pangalan, Mark Villas the Budgetarian. So kung iba po, vegetarian, ako po budgetarian po. Budgetarian. Lalagay na lang natin din yung mga links if hindi kasi bala ko dito edit ko muna mas weekly or ano tapos ipopost sa YouTube tapos i-ano ko na lang ilalagay ko na lang din yung mga links happy so bahala ka na ako saan mo siya ipopost or edit after this. Sige sir, thank you so much po sa sa opportunity po na to. Minsan lang yung yung mga ganito Actually, thank you din, no? Dun sa content mo, kaya na-revisit ko yung policy ko. Kaya sabi ko,
maganda rin itong content na to kasi it's parang taboo topic sa mga freelancer. Automatic ang pag freelancer kung paano kumita ng 6 digit, kung paano maghanap ng client. Problema kapag may client ka na, may 6 digit ka na, ano nang gagawin mo sa pera mo, di ba? Why not gawin tong content na to with you and ikaw yung merong legit na certified na talagang may background about finances. So thank you so much in sharing your wisdom sa akin at atin at sa natin. So there you have it, guys. If you have follow-up questions, simply comment down below. If you have some questions for Sir Mark, you can reach him. I'm going to put all of the links down below. And also you can join his Facebook group. Links down below as well. I hope this video serves you, and if you like this kind of video, simply comment down below, hit the like, hit the plus, and of course, don't forget to subscribe to this channel. So again, we only have one life, one hustle. Sulitin mo na.